Naririnig mo ba ang tinig ng gabi? Hindi iyon hampas ng hangin o iyak ng ibon. Mayroong kakaibang ugong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, may kumakaskas na mga kuko sa dingding ng kawayan, may dumadaan na anino sa gilid ng liwanag ng lampara. At sa mga gabing gaya nito, nagsisimula ang kwento ng mag-asawang manggagamot na tumulong sa isang baryong pinipinsala ng mga nilalang na hindi lahat kayang banggitin ang pangalan. Sa baryong iyon, nakatira si Amador, isang lalaking tahimik, payat, at palaging nakayuko na tila ba may bigat sa kanyang balikat na hindi kayang buhatin ng kahit sino. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki na maingay sa inuman o palaging may kumpiyansa sa kilos. Si Amador ay laging may distansya, may mga matang malalim at puno ng lihim. Bata pa lang siya'y itinuring na siyang salot, may mga kamag-anak na nagkasakit ng bigla, may hayop na biglang natagpuan na walang laman ang loob, at lahat ng mata sa baryo ay nakatutok sa kanya. Sumpa, bulong ng matatanda. Hindi dapat ipinanganak. Ngunit sa kabila ng pagtalikod ng mga tao, may isa lamang na naniwala at tumanggap sa kanya, si Elena. Magaan ang kanyang tinig, at kahit ang pinakamadilim na gabi parang nagiging mas maliwanag kapag siya ang kasama. Siya ang naging asawa ni Amador, at silang dalawa ay kapwa na kapamana ng kaalaman sa panggagamot mula sa mga ninuno. Hindi sila mayaman. Ang tanging yaman nila ay ilang halamang gamot, mga basag na palanggana, at isang lumang kahon na minana ni Amador mula sa kanyang ama, kahon na lagi niyang isinasara ng mahigpit, para bang may laman itong hindi dapat ipakita kanino man. Si Elena naman ang nagbibigay liwanag. Siya ang palaging nagbibiro, nakangiti, at nagdadala ng mainit na lugaw sa mga kapitbahay kapag may nagkakasakit. Sa tuwing napapatingin siya kay Amador, may lambing na hindi kayang ipaliwanag ng salita, isang titig na tila ba sinasabing, hindi ka nag-iisa. Ngunit kahit anong lambing ng kanyang mga mata, hindi nito lubos na natatanggal ang lungkot sa mukha ng kanyang asawa. Sapagkat may mga sugat na mas malalim pa sa balat, sugat na kahit oras at pagmamahal ay hirap gamutin. Minsang gabing payapa, habang nakaupo si Amador sa harap ng kanilang maliit na bahay, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa gilid ng liwanag ng lampara, may batang babae na dumaan, maputla, mahaba ang buhok, at nakatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumawa. Nang iglap na yon, kumurap lang si Amador, at ang batang iyon ay nawala na, para bang hindi dumaan. Nang kinausap niya si Elena ukol dito, ngumiti lamang ang babae. Pagod ka lang, Amador. Hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan. Pero sa kaloob-looban niya may kaba. Isang linggo ang lumipas, nagsimulang magkasakit ang mga tao sa baryo. Hindi ito simpleng lagnat o ubo. May mga batang biglang namamatay ng walang sugat o dahilan. May mga inahing baboy na natagpuan sa umaga na parang tinanggalan ng laman, iniwan na lamang ang balat at buto. Ang mga aso'y nag-iingay tuwing hating gabi, tila ba may sinusundan na hindi nakikita. Doon na nagsimulang maglapit-lapit ang mga kapitbahay sa bahay ni na Amador at Elena. Tulungan niyo kami, pakiusap ng isa. Kayong dalawa na lang ang natitira sa baryo na marunong sa sinaunang panggagamot. Baka kayo na lang ang pag-asa namin. Habang nag-aalay ng gamot at dasal si Elena, nakikita ni Amador ang pagbabago sa kanilang lumang kahon. Ang kahon na yon, na dati ordinaryo lamang na kahoy, ay nag-init sa tuwing malapit siya rito. Parang may buhay na hindi kayang ipaliwanag. Minsan pa nga'y narinig niyang may kaluskos sa loob, na parang may gumagalaw, humihinga. Pinipigilan niya ang sarili na buksan ito, sapagkat alam niyang oras na makita ito ng ibang tao, baka masumpa sila pareho. Ngunit hindi maitatanggi ni Amador na unti-unti na ring nabubuksan ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Bawat bangkay na natatagpuan sa baryo'y parang sumisigaw ng pangalan niya. Bawat titig ng mga tao'y puno ng pagdududa, kahit na sila mismo ang humihingi ng tulong. At sa tuwing napapatingin siya kay Elena,
nakikita niya ang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang ngiti. Minsan, habang magkasama silang naglalagay ng halamang gamot sa katawan ng isang batang halos wala ng buhay, biglang tumigil si Elena. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Amador diretsyo, walang kibo. Ang kanyang mga matay puno ng luha at tanong na hindi niya kayang bitawan. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng tunog, ang iyak ng ina ng bata, ang huni ng kuliglig, maging ang hampas ng hangin. Ang titig na iyon ang mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa mga gabing sunod-sunod na lumalala ang sitwasyon, nagpasya si Elena na magdasal ng taimtim, may hawak na kandila na puti, simbolo ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam, unti-unti itong nagbabago. Ang apoy na dati malinaw at banayad, ngayon nagiging maitim, umuusok, at humuhuni na parang may tinig ng ibang nilalang. Amador, mahinang bulong ni Elena habang pinagmamasdan ang kandila. May masama nang nakapasok dito. At doon, muling narinig ni Amador ang tinig na matagal na niyang pilit kinalimutan, isang linyang umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, galing pa sa kanyang ama noong siya ay bata pa. Kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, magiging alipin ka ng dilim. Ang baryo ay unti-unting nababalot ng sindak. Ang mga batay takot nang lumabas. Ang mga matanday nagsasara ng bintana kahit hindi pa lubusang gabi. Sa bawat sulok ay may bulong, aswang. Aswang ang nasa paligid. At sa gitna ng takot na iyon, nakatayo ang mag-asawang manggagamot, isa ay puno ng lihim, isa ay puno ng pag-asa. Ngunit hanggang kailan tatagal ang kanilang tapang kung ang mismong dilim ay nasa loob na ng kanilang tahanan? Kung ikaw nakakita ng kandilang nagbabago ang kulay, kandilang may tinig na bumubulong ng mga salitang hindi mo alam, makakatulog ka pa ba? Mula nang magsimulang magpakita ang kakaibang apoy sa kandila ni Elena, hindi na mapalagay si Amador. Bawat gabi may dalang bigat, para bang may mga matang laging nakasunod, kahit sila lang ang nasa kanilang kubo. Hindi man niya sinasabi, ramdam niya ang unti-unting pagkaputol ng tiwala ng mga tao sa baryo. Kahit sila ang tinatakbuhan para magpagamot, sa likod ng mga pasasalamat at dasal ay naroon pa rin ang mga bulong, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mararanasan ito. Sumpa siya. Lumaki si Amador sa anino ng isang pamilya na hindi kailanman ipinagmamalaki ng iba. Ang kanyang ama, si Telesforo, ay isang manggagamot na kilala noon, hindi lamang sa baryo kundi maging sa kalapit na mga bayan. Ngunit may tinatagong lihim ang kanilang pamilya. Sa tuwing may malubhang sakit na hindi kayang gamutin ng karaniwang halamang gamot, nagbabayad si Telesforo ng ibang uri ng halaga. May mga nawawalang hayop sa kanilang bakuran, may mga gabing naririnig ni Amador na parang may kausap ang kanyang ama sa kawalan. At minsan, sa isang hating gabi na hindi niya malilimutan, nakita niya ang ama na nakaluhod sa harap ng isang itim na kahoy na kahon, iyon ding kahong minana niya ngayon. Natatandaan niya pa ang tinig na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala, kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon magiging alipin ka ng dilim. Noon pa man, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Bata pa siya, ngunit ramdam niya ang takot na bumabalot sa boses ng kanyang ama. Kinabukasan, wala na si Telesforo. Ang sabi ng mga tao, nilamon siya ng sariling sumpa. Ngunit para kay Amador, isang malaking tanong ang iniwan ng pagkawala nito, ano ba talaga ang laman ng kahon? At bakit sa kanya napunta ang bigat ng lahat ng iyon? Kaya kahit anong gawin niya, dala niya ang pagtingin ng mga tao na siya ay kakaiba. Kapag dumadaan siya sa palengke, may mga nanay na mahigpit na hinahawakan ang kamay ng anak, para bang baka mahawa ang bata ng sumpa. Kapag nakatingin siya sa kanila, agad silang lumilingon. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Ito ang tanong na paulit-ulit niyang binubulong sa kanyang sarili. Minsan ay gusto niyang sumigaw, ipakita na siya ay kagaya lang nila, nasasaktan, nagmamahal, natatakot. Pero hindi iyon ang nakikita ng iba. Ang nakikita nila ay anino ng kanyang ama. Si Elena lang ang naiiba.
Kapag siya'y tinitigan nito, para bang nakikita nito ang Amador na walang sumpa, walang kahon, walang takot. Ngunit kahit sa pagitan nilang mag-asawa, may mga tanong na hindi niya masabi. Natatakot siya na kapag nalaman ni Elena ang buong katotohanan, baka pati ito ay tumalikod sa kanya. Kaya nananatili siyang tahimik, at ang katahimikan niya ay unti-unting nagiging pader sa pagitan nila. Isang gabi, matapos nilang gamutin ang isang mangingisdang sugatan, napansin ni Amador ang kakaibang kilos ng ilog malapit sa baryo. Ang tubig na dati malinaw, ngayon tila kumukulo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumapit siya at doon niya nakilala ang nilalang na hindi niya inaasahan, isang syokoy. Ang balat nito'y berde at parang may kaliskis, ang mga matay mapusyaw at mapanuri, at ang tinig ay parang may dalang alon ng karagatan. Amador, bulong ng syokoy habang lumilitaw mula sa tubig. Alam mo kung bakit nagsisimula ang lahat ng ito? Hindi aswang lang ang inyong kalaban. May kasunduang binuo bago ka pa ipinanganak. At ang kahong hawak mo, iyan ang susi. Nanlamig si Amador. Anong ibig mong sabihin? Kasunduan? Kaninong kasunduan? Ngunit hindi na sumagot ang nilalang. Tumingin lang ito sa kanya ng matalim, para bang nagsusukat kung hanggang saan ang kanyang lakas ng loob. Pagkatapos ay lumubog itong muli, iniwan siyang nanginginig at mas maraming tanong kaysa sagot. Nang bumalik siya sa kanilang kubo, nakaupo si Elena sa tabi ng mesa, hawak ang lumang mutya na matagal na nilang iniingatan bilang palamuti lamang. Isang maliit na bato na may kakaibang kislap sa loob, para bang may ilaw na nakakulong. Noon pa man ay hindi na niya ito pinansin, akala'y simpleng alaala mula sa lola ni Elena. Ngunit ngayong gabing iyon, ang mutya ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Amador, mahinang sabi ni Elena, nararamdaman ko na hindi ito ordinaryong bato. Kanina, habang nakatitig ako rito, may narinig akong tinig ng babae. Sinasabi niyang may darating na malaking kadiliman. At hindi ko alam kung bakit, pero parang ikaw ang tinutukoy. Napatingin si Amador sa mutya. At sa iglap na iyon, narinig din niya ang parehong tinig, pamilyar at nakakakilabot. Isang tinig na parang galing sa hukay ng kanyang alaala. Kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, magiging alipin ka ng dilim. Ngunit ngayon, may dagdag na salita. At ang mutya ang magiging gabay ng iyong pagpili. Dito nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang kahon at ang mutya, dalawang bagay na tila konektado, parehong nagdadala ng alaala ng kamatayan at babala ng hinaharap. Kung totoo ang sinabi ng syokoy, kung may kasunduan niyang nakatali sa kanyang pamilya, baka hindi lang siya ang pinapasan ng sumpa, baka buong baryo ang kapalit. Ngunit paano niya sasabihin ito kay Elena? Paano niya ipapaliwanag na ang sumpa ng kanyang amay maaaring buhay pa, at unti-unti nang bumabalik? Nakatingin si Elena sa kanya, naghihintay ng sagot. Ang kanyang mga matay puno ng tiwala, ngunit may bakas na rin ng pangamba. Hindi na iyon ang ngiti ng isang babaeng kayang buwagin ang lahat ng dilim, iyon ay ngiti ng isang taong natatakot na mas lalo pang mabunyag ang katotohanan. Amador, bulong ni Elena, halos hindi marinig. Sabihin mo sa akin, may itinatago ka ba? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa baryo? Sandali siyang natahimik. Ang katahimikan ay parang kutsilyong nakasabit sa hangin. Naramdaman niyang tumigil ang kanyang hininga. Nais niyang sumigaw ng hindi, nais niyang ipaliwanag ang lahat, pero paano kung totoo? Paano kung talagang dala niya ang sumpa? Sa labas ng kanilang kubo, muling umalingaw ang iyak ng aso, mas malakas kaysa dati. Ang mga ilaw ng lampara sa baryo ay sabay-sabay na kumurap, at sa malayo, may nakita silang anyo ng isang nilalang, hindi tao, hindi hayop, kundi anino na may pakpak at mahahabang kuko. Ngunit higit pa sa nilalang na iyon ang gumugulo kay Amador. Sapagkat sa bawat saglit, ang tinig sa kanyang isip ay bumabalik, mas malakas, mas malinaw, kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon magiging alipin ka ng dilim. At ang tanong ngayon, kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan,
haharapin mo ba ang katotohanan ng iyong pamilya, o pipikit ka na lang sa katotohanan, umaasang hindi ka sasapitin ng sumpa? Ikaw ba may lakas ng loob na buksan ang kahon? Mula nang magpakita ang nilalang na may pakpak sa malayo, hindi na mapakali si Amador. Kahit anong pilit niyang ikubli, ramdam ng kanyang katawan ang bigat ng nakaraan, mga sigaw ng tao laban sa kanilang pamilya, mga matang laging puno ng pagdududa, at ang alaala ng kanyang ama na lumuluhod sa harap ng kahon. Hindi lang ito simpleng alaalang iniwan, kundi sugat na humihila sa kanya pabalik sa takot at hiya. At ngayon, parang lahat ng iyon ay unti-unting muling bumabalik sa baryo, sa mismong oras na siya ang inaasahang maging sandigan. Ngunit paano siya magiging sandigan kung siya mismo ang puno ng basag na piraso? Madalas, sa tuwing nag-isa siya, kinakausap niya ang sarili, para bang sinusubukang kumbinsihin, hindi ako kagaya ni Ama. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng dilim. Pero sa bawat bulong ng hangin, sa bawat kisap ng apoy ng lampara, may tinig na sumasagot, hindi mo iyon matatakasan. Dugo mo rin ang dala ng kasunduan. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang lumala ang mga kakaibang pangyayari. May mga bata na nawawala saglit tuwing gabi, saka lang muling lumilitaw sa gilid ng ilog, tahimik, maputla, at walang maalala. May mga anino sa bubong na nakikita ng matatanda, pero kapag tinitingnan ng direkta ay biglang naglalaho. At si Amador mismo, nagsimulang managinip ng mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, mga bangkay na nakahiga sa ilalim ng puno, mga matang dilat na nakatitig sa kanya, at isang boses na paulit-ulit na sinasabi, "Ikaw ang susi, Amador. Buksan mo." Minsan, habang natutulog si Elena, bumangon si Amador dahil sa panaginip na yon. Basang-basa ang kanyang noo sa pawis. Tumayo siya at tinitigan ang kahon na nasa gilid ng kanilang silid. Doon niya napansin ang mutya na iniwan ni Elena sa ibabaw nito, kumikislap ng bahagya, para bang humihinga. Sa ilalim ng dilim, para siyang dalawang matang nakatingin pabalik sa kanya. Nanindig ang kanyang balahibo. Naalala niya ang isang bagay na matagal na niyang pilit iniiwasan, ang singsing ng kanyang ina. Isang simpleng singsing na pilak na palaging suot nito noong buhay pa siya. Sa huling gabing nakita niya ito, hindi na siya nagawang kausapin ng kanyang ina. Bigla na lang itong nawala, iniwan siyang walang paliwanag, walang pamamaalam. Ang singsing na iyon lamang ang natira. Simula noon, lagi niya itong dala, hindi bilang alahas kundi bilang pasanin. Lagi niya itong hawak sa bulsa. At sa tuwing nasasaktan o naguguluhan, mahigpit niya itong pinipisil, para bang umaasang baka maramdaman niya muli ang kamay ng kanyang ina. Isang gabi, habang mahigpit niyang hawak ang singsing, nakatitig sa kahon, napansin ni Elena ang kanyang anyo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumapit. Tumingin lang siya kay Amador mula sa kama, malambot ngunit puno ng tanong ang kanyang mga mata. Ang katahimikan na yon ay mas malakas pa kaysa anong sigaw. Para bang sinasabi nito, "Amador, ano ba talaga ang itinatago mo?" Ngunit hindi niya yon masabi. Pinili niyang umiwas, pinili niyang balikan ang katahimikan na matagal na niyang nakasanayan. Ngunit ang baryo hindi titigil sa paghingi ng kasagutan. Kinabukasan, nagtipon ang ilang mga tao sa harap ng kanilang kubo. May sugatang lalaking natagpuan sa gubat, sinabi nitong may nilalang na humabol sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga sugat ay hindi gawa ng hayop o tao, kundi parang pinunit ng napakalaking kuko. Lahat ng mata ay nakatutok kay Amador at Elena. "Kayo na lang ang natitira na makakatulong sa amin," bulong ng isang matanda. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay naroon ang takot na baka sila rin ang pinagmulan ng sumpa. Habang nililinis ni Elena ang sugat ng lalaki, nakatayo lang si Amador sa gilid, mahigpit ang hawak sa singsing ng kanyang ina. Pakiramdam niya, bawat titig ng mga tao'y parang apoy na sinusunog siya. Hindi nila kailangang magsalita. Ramdam niyang sinisisi nila siya kahit hindi nila sabihin. At sa loob niya, may bahagi ring naniniwala na baka totoo nga.
Baka siya talaga ang dahilan. Muling nagbalik sa kanya ang tinig ng kanyang ama, kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, napahinto siya sa paghinga. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin siya kay Elena, at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala itong sinasabi, ngunit malinaw ang mensahe, huwag kang matakot, Amador. Hindi ka nag-iisa. Ngunit bakit, sa halip na gumaan, lalo lang niyang naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Dumating ang gabi na hindi na niya kayang matulog. Sa bawat pag-idlip, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, hindi bilang ina, kundi bilang nilalang na may matalim na mata, parang may inaakusang lihim. Ang mga panaginip ay nagiging mas malinaw, mas totoo. May isang beses na habang nakapikit siya, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang dumilat siya, wala namang tao. Ngunit sa sulok ng silid, may nakatayong anino, nakatingin lamang, walang mukha. Nang iglap na kumurap siya, naglaho ito, iniwan siyang nanginginig. Kinabukasan, lumapit sa kanya ang isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo, dala ng isang mensahe. Hindi pa huli, Amador, anito. Ngunit kailangang magpasya ka. Ang dala mong kahon at mutya ay hindi basta gamit, iyan ay mga tanikala ng kasunduan. Ang isa'y susi ng kadiliman, ang isa'y gabay ng liwanag. Ngunit huwag mong kalilimutan, kung hindi mo pipiliin, ang dilim ang pipili para sa'yo. Hindi siya nakapagsalita. Pinakiramdaman niya lang ang mga salitang iyon, para bang mga batong isa-isang ibinabagsak sa kanyang dibdib. Nang umalis ang albularyo, nanatili siyang tahimik, nakatingin sa kahon, hawak ang singsing, at ramdam ang bigat ng lahat ng bagay na ayaw na niyang harapin. Amador, tawag ni Elena ng dahan-dahan. Lumapit siya, at sa sandaling iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi sila nagsalita. Ngunit sa mga mata ni Elena, nakita niya ang halong takot at pag-ibig, ang pangungusap na hindi nito kayang bigkasin. Huwag mo akong iwan sa dilim. At doon niya napagtanto, hindi lang siya ang masasaktan sa magiging pasya niya. Kung pipikit siya, baka tuluyan na ring lamunin si Elena ng dilim. Ngunit kung haharapin niya, baka siya mismo ang mawala. Sa gabing iyon, habang lahat ay natutulog, tahimik siyang lumapit sa kahon. Hawak ang singsing ng kanyang ina sa isang kamay, at ang mutya sa kabila. Tinitigan niya ito ng matagal, at sa dilim, nakita niyang kumikislap ang mutya, at parang may apoy na umaalon sa loob ng kahon. Ang dalawa ay tila nag-uusap at siya ang nasa gitna. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit hindi niya pinahid. Tinitigan niya ang mga bagay na ito at naisip ang lahat ng sugat ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ng kanyang ama, ang pag-alis ng kanyang ina, ang tingin ng mga tao, ang bigat ng sumpa. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang tinig na hindi niya matakasan, kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, hindi niya natapos ang isipin. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa kanilang silid, pinatay ang kandila, at sa kislap ng mutya, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa tabi ng kanilang kama, nakatitig sa kanilang mag-asawa, hindi gumagalaw. Tahimik lang itong nakatingin. Wala itong bibig, wala itong mukha, pero ramdam niya ang pighati at galit sa mga mata nito. At sa katahimikan ng gabing iyon, ang tanong ay bumalik sa kanya, mas mabigat, mas totoo, tao lang ba talaga ako o ako na ang mismong sumpa? Nang gabing iyon na nasilayan ni Amador ang aninong walang mukha na nakatayo sa tabi ng kanilang kama, hindi na siya nakatulog. Ang katahimikan ng paligid ay mas mabigat kaysa anumang sigaw, at kahit si Elena na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi ay tila ba may luhang dumadaloy habang nananaginip. Hinawakan niya ang kamay nito, mariin, na parang baka kapag binitawan niya ay tuluyan na itong kunin ng dilim. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kumakagat na tanong, hanggang kailan ko pa matatago ang lahat? Kinabukasan, dumating ang balitang nagpayanig sa baryo. Isa na namang bata ang nawawala. Ang nanay nito ay nagmamakaawa, humahagulgol sa gitna ng liwasan,
at lahat ng mata ay sabay-sabay na tumingin kay Amador. Hindi na bulong ang naririnig niya, kundi hayagang mga salita, baka siya ang may alam. Simula nang dumating sila, dumami ang malas. Hindi ba't sumpa ang pamilya nila? Nanlamig siya. Ramdam niya ang mga titig na iyon, mga tingin dati bulong lamang, pero ngayoy parang sibat na diretsong tumutusok sa kanyang dibdib. Napaatras siya, at bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Elena. Tama na, sigaw niya, nanginginig ang boses. Si Amador ang tumutulong sa inyo. Kung wala siya, matagal na kayong patay. Ngunit kahit ang tinig ni Elena ay tila walang bigat sa gitna ng takot ng mga tao. At sa loob ni Amador, nagising ang isang lumang sugat. Parang bumalik ang lahat ng panahong tinutulungan ng kanyang ama ang mga tao, tapos bigla siyang itataboy, tatawaging sumpa. Lahat ay paulit-ulit na nagbabalik. Kinagabihan, nagpa siya si Amador na lumabas mag-isa. Nasa ilog siya, hawak ang singsing ng kanyang ina, iniisip kung hanggang kailan siya makakatagal. Ngunit sa katahimikan, may tinig na dumaan sa tubig, isang boses ng babae. Hindi iyon tinig ng Shokoy na una niyang nakilala, kundi mas banayad, parang bulong ng diwata. Amador, anito, hindi ka nila kailanman tatanggapin. Hindi nila kayang unawain kung ano ka. Ngunit may magagawa ka pa kung tatanggapin mo ang kapalit. Anong kapalit? Bulong niya, nanginginig. Ngunit bago siya nasagot, bumangon mula sa ilog ang mukha ng kanyang ina. Maputla, malungkot, nakatingin sa kanya. Hawak nito ang parehong singsing na nasa kanyang palad. Sa gulat, nahulog ang singsing sa tubig, ngunit hindi ito lumubog. Sa halip, kumislap ito ng madilim at parang nagiging itim ang pilak. Nanay, namutawi sa kanyang bibig, nanginginig ang tinig. Ngunit ang imahe ng kanyang inay biglang nagbago, ang mga mata nito'y naging dilat, punang galit. Ikaw ang dahilan ng lahat, anito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako nawala. Kung hindi dahil sa dugo mo, hindi natali ang kasunduan. Napaatras si Amador, halos hindi makahinga. Ang ina na matagal niyang pinangungulila, ngayon ay parang nagpaparusa sa kanya. Gusto niyang sumigaw, pero wala nang lumabas na boses. Sa pagbalik niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ni Elena. Amador, saan ka galing? Nanginginig pa rin siya, hindi alam kung paano magsisimula. Pero sa mga mata ni Elena, may kakaibang liwanag. Hindi galit, hindi saya, kundi isang titig na parang may matagal na itong alam. At bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Elena, halos pabulong ngunit puno ng bigat. Natigilan si Amador. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Elena, hawak ang mutya. At sa kanyang pagkabigla, hindi na ito kulay maliwanag. Ang mutya ay nagdilim, nagmistulang pulang apoy sa loob. Matagal ko nang naririnig ang tinig sa mutya, Amador. Matagal nang sinasabi sa akin ang totoo. Na ang sumpa ng pamilya mo'y hindi lang basta kasalanan ng iyong ama. Ikaw mismo ang susi. Nanginginig si Amador. Hindi totoo yan, Amador, luha ang sabi ni Elena, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit pinili mong itago? Pinilit kong ipagtanggol ka sa harap ng mga tao, pero ikaw mismo ang nagkukubli. Hindi siya nakapagsalita. Ramdam niya ang sugat sa bawat salita ni Elena. At doon niya naramdaman ang pinakamalupit na katotohanan, hindi na siya sigurado kung ang asawa niyang tanging panatag ay kakampi pa rin niya. Bago pa siya makasagot, biglang lumamig ang paligid. Ang kandilang nakasindi sa kanilang mesa ay nagbago ng apoy, mula dilaw, naging berde, sa katuluyang namatay. Ang kanilang kubo'y binalot ng dilim, at mula sa labas, narinig nila ang mga sigaw ng mga tao. May aswang! May namatay na naman! Mabilis silang lumabas, at doon nila nakita ang isang bangkay sa gitna ng baryo, isang bata, walang sugat, ngunit walang laman ang dibdib. Ang mga tao'y nagsisigawan, nagsisisi, naglalayo ng tingin kay Amador. At sa isang iglap may sumigaw, siya ang may kasalanan. Siya ang dala ng sumpa.
Napasandal si Amador, hindi na alam kung paano ipapaliwanag. Ang kamay niya'y nanginginig, at ang singsing ng kanyang ina na akalay na wala na ay biglang bumalik sa kanyang palad, ngunit ngayon, hindi na pila kundi itim, parang abo ng apoy. Amador, mahinang tinig ni Elena. Nang lumingon siya, nakita niyang puno ng luha ang mga mata nito. Hindi galit, kundi takot, takot na baka pati siya'y madamay. Ang titig na iyon ay mas malupit pa kaysa anumang sumpa. At doon, narinig niya muli ang paulit-ulit na linya ng kanyang ama, ngunit ngayon ay mas malalim, mas mabigat. Kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, magiging alipin ka ng dilim. Ngunit may dagdag pang tinig, boses ng kanyang ina, at kapag ikaw ang naging alipin, mawawala lahat ng mahal mo. Nanginginig si Amador, hawak ang itim na singsing, nakatitig sa kahon na unti-unti nang bumubukas mag-isa, kahit hindi niya hinahawakan. Ang hangin ay lumakas, ang mga tao'y nagsigawan, at ang mutya sa kamay ni Elena'y nagbasag, naglabas ng pulang liwanag na parang dugo. Nakita niyang dahan-dahang napaatras si Elena, nakatitig sa kanya, at sa kanyang mga mata, isang tanong ang hindi nito masabi. Ikaw ba talaga si Amador o ikaw na ang mismong sumpa? At bago pa siya makasagot, bumukas ang kahon ng tuluyan. Mula rito'y may lumabas na usok na maitim, gumapang sa lupa, umakyat sa mga dingding, at pumasok sa bawat sulok ng baryo. Ang huling nakita ni Amador bago siya natabunan ng dilim ay ang mga mata ni Elena, mga matang puno ng luha, takot, at tanong. At ang huling tanong na bumabalik sa kanyang isip, mas masakit, mas totoo, kung ang sumpa ay ako mismo, paano pa ako lalaban? Sumabog ang sigawan sa baryo nang lumabas mula sa kahon ang usok na maitim, kumakapit sa bawat dingding at puno na parang mga kamay ng patay. Ang mga tao'y nagsitakbuhan, nagsisigaw ng i-aswang. Sumpa, habang ang hangin ay biglang bumigat, halos hindi na makalanghap. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Amador, hawak ang itim na singsing at nakatitig sa kahong nagbukas mag-isa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang dibdib niya'y parang pinipiga. Sa kanyang tabi, nakaluhod si Elena, hawak ang basag na mutya. Ang liwanag na nagmumula rito'y namamatay na, nagiging piraso ng abo na nahuhulog sa kanyang palad. Tumingin siya kay Amador at doon nakita ng lalaki ang mga matang puno ng luha. Hindi niya kailangang magsalita dahil ang titig na iyon ay malinaw, labanan mo. Huwag kang bumigay. Ngunit paano lalaban kung ang kaaway ay hindi niya lubos na nakikita? Mula sa kahon ay lumitaw ang isang anyo, hindi hayop, hindi tao, kundi aninong may pakpak, mahahabang kuko, at mga matang kasing dilim ng gabi. Ang boses nito'y parang libong kaluluwang sabay-sabay na humihiyaw. Amador, bulong nito, malakas at mabigat, matagal ka nang nakatali sa akin. Ako ang kasunduan ng iyong dugo. Ako ang kapalit ng bawat buhay na pinilit iligtas ng iyong ama. At ngayon, ako ang sisingil. Parang huminto ang lahat. Ang mga tao sa baryo'y nagsiksikan sa likod, pinagmamasdan ang laban na hindi nila maunawaan. Si Elena'y nakatayo, nanginginig, ngunit hindi umaatras. At si Amador, sa unang pagkakataon, hindi na tumakbo. Kung ako nga ang susi, sigaw niya, hawak ang singsing ng kanyang ina, hindi ko hahayaang ikaw ang magdikta ng wakas. Sa isang iglap, sumugod ang anino, mabilis na parang hangin. Naramdaman ni Amador ang sugat sa kanyang braso, malamig at malalim, ngunit hindi siya umatras. Sinubukan niyang itaas ang singsing, at biglang nagliyab ito, hindi pula kundi pilak, na para bang galing sa apoy ng araw. Napasigaw ang nilalang, umurong, ngunit hindi pa rin naglaho. Hindi ka makakatakas, sigaw ng anino. Kahit pilitin mong kontrolin, dala mo pa rin ang dugo ko. At doon bumalik sa kanya ang mga alaala, ang kanyang ama na nakaluhod, ang ina niyang nawala ng walang pamamaalam, at ang buong baryo na palaging may tingin puno ng pagdududa. Lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng sugat, ngayon lahat ay narito, sumisigaw sa kanyang dibdib. Hindi ako ikaw, sigaw niya, luhaan. Hindi ako sumpa.
Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang sigaw ni Elena. Ang nilalang ay lumapit dito, nakahawak sa kanyang leg, pilit itong binubulag sa usok. Nang makita ito ni Amador, halos mabaliw siya sa sakit. Elena! At doon niya naalala ang sinabi ng albularyo, kung hindi mo pipiliin, ang dilim ang pipili para sayo. Hindi na siya nag-isip. Hawak ang singsing at ang kahon, lumapit siya, tinamaan ng anino gamit ang pilak na apoy ng singsing. Napasigaw ang nilalang at sandaling nabitawan si Elena. Ngunit sa kapalit nito, naramdaman ni Amador na parang hinihigop ang kanyang lakas, ang kanyang dugo. Amador, iyak ni Elena, humahawak sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin ito kahit siya mismo ang mawala. Hawak ang kahon, ipinilit niyang isara ito gamit ang singsing. Ang apoy ay kumalat, binalot ang kanyang buong braso, at ang sigaw ng nilalang ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Muling bumalik ang linya ng kanyang ama, mas malinaw kaysa dati. Kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, magiging alipin ka ng dilim. Ngunit ngayon, may dagdag na tinig ni Elena, malambot at puno ng luha. Kung ibibigay mo ang sarili mo, hindi ka alipin. Isa kang sakripisyo. Napatingin siya kay Elena. Isang titig na puno ng lahat, pag-ibig, takot, at pamamaalam. Ang gaze moment na yon ay mas mabigat pa sa anumang salita. Patawad, bulong ni Amador. Bago pa makasagot si Elena, itinulak niya ang kanyang kamay sa loob ng kahon, gamit ang singsing bilang susi. Ang kanyang katawan ay kumislap, ang apoy ay bumalot sa kanya, at ang nilalang ay dahan-dahang nilamon ng liwanag. Ang baryo'y umalingaw sa sigaw, ngunit wala na silang magawa. Sa huling sandali, nakita ni Elena ang mata ni Amador, puno ng luha at tapang. At doon, unti-unti itong naglaho kasama ng nilalang. Tahimik ang lahat. Wala na ang usok, wala na ang anino. Ang kahon ay bumagsak sa lupa, sarado, malamig. Ngunit si Amadori wala na. Ang tanging naiwan ay ang singsing, ngunit hindi na pilak o itim. Ngayon, isa na itong basag na bato, kulay abo, walang buhay. Lumapit si Elena, hawak ang basag na singsing, umiiyak ng walang tunog. Ang mga tao'y nakatingin lamang, walang masabi. Sa wakas, wala na ang sumpa, pero kapalit nito, nawala rin ang lalaking matagal niyang minahal. Ngunit bago tuluyang matapos ang gabi, napansin ni Elena ang kahon. Dahan-dahan itong gumalaw kahit sarado. At mula rito, may mahinang tinig na lumabas, tinig na pamilyar, tinig na bumabalik mula sa nakaraan. Kung hindi mo makokontrol ang nasa kahon, magiging alipin ka ng dilim. Ngunit ngayong pagkakataong ito, hindi na boses ng kanyang ama ang narinig ni Elena. Ito'y boses ni Amador. Nang tumingin siya sa paligid, lahat ay tahimik, nakatitig lang sa kanya. Hawak niya ang basag na singsing, nakatingin sa kahon, at ang mga mata niya'y puno ng luha at sindak. At ang tanong na kumakagat sa hangin, hindi niya masabi pero naroon sa kanyang dibdib. Kung ang tinig na iyon ay si Amador na ngayon, ibig bang sabihin, hindi pa tapos ang lahat? Sa katahimikan ng baryo, narinig nilang muli ang pag-iyak ng aso, mas malakas, mas matinis, na para bang may dumarating na panibagong dilim. At sa sandaling iyon, walang nakasagot, walang gumalaw. Dahil ang tanong na sumisigaw sa hangin ay nag-iwan ng panginginig. Kung ang sakripisyo ay hindi wakas, ano ang susunod na sisingil? Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa dati. Pagkatapos ng pagsabog ng liwanag at pagkawala ni Amador, iniwan ang baryo sa isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa ingay ng sigawan kanina. Ang mga tao'y hindi makagalaw, nakatingin lamang sa abo sa lupa at sa saradong kahon na nakahimlay sa gitna. Doon, katabi ng kahon, nakalugmok si Elena. Yakap-yakap ang basag na singsing na minsang naging tanda ng pagmamahal at sumpa. Marami ang nawala. Hindi lang buhay ng isang lalaki na naglakas loob na harapin ang dilim, kundi pati ang tiwala ng isang bayan na ngayon lang natanto kung gaano kabigat ang sakripisyo. Ang ilan ay umiiyak ng tahimik, hindi kay Amador, kundi sa takot na baka bumalik ang nilalang.
Ngunit kay Elena, ang kanyang luhay para lamang sa isa, sa lalaking handang isuko ang lahat para sa kanila, kahit sa kabila ng pagdududa at pagtanggi na naranasan nito buong buhay. Lumapit ang matandang albularyo, marahan, dala ang baston na matagal ng saksi sa mga sumpa at ritual ng baryo. Tumingin siya kay Elena, hindi nagsasalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot at pag-unawa. Kinuha niya ang kahon, inilagay sa kanyang balabal, at mahina lang na nagsabi, hindi ito wakas. Ito'y pagpapatuloy lamang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang baryo sa dating anyo, pero hindi na lubos na kagaya ng dati. Ang mga bahay na winasak ng takot ay inayos muli. Ang mga bata, dati ay tahimik at nagtatago sa mga ina, muling lumabas at naglaro sa mga daan. Ngunit sa bawat tawa nila, laging may halong kaba, parang may nakasilip mula sa dilim. Si Elena, sa kabilang banda, ay naging kakaiba. Madalas siyang tahimik, laging nakaupo sa ilalim ng puno kung saan siya, at si Amador minsang nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Hawak pa rin niya ang basag na singsing, ngunit ngayon ay hindi na ito abo lamang. Kapag tumatama ang sinag ng buwan, may mumunting liwanag na kumikislap dito, hindi malinaw, ngunit sapat para maramdaman niyang may bahaging hindi tuluyang naglaho si Amador. Minsan, kapag mahina ang hangin, tila naririnig niya ang boses nito, hindi ako sumpa. At sa bawat bulong na yon, may kirot at ginhawa sa kanyang dibdib. Sa baryo, nagbago rin ang tingin ng mga tao. Ang dating tingin ng pagdududa at takot ay napalitan ng pagkilala. Ngunit huli na. Hindi na nila maibabalik si Amador. Kaya ang tanging paraan para magbayad ay alagaan si Elena, ang naiwan nitong kapiling, at ang kwento na dala niya. Lumapit minsan ang isang bata sa kanya, bitbit ang isang kandilang galing sa lumang kapilya. Ate Elena, para kay Kuya Amador po. Sabi ng nanay ko, kailangan nating magdasal para hindi na siya balikan ng dilim. Ngumiti siya, kahit puno ng luha ang mata, at inilagay ang kandila sa harap ng kahon. Ang apoy ng kandila'y kumislap, at sa liwanag noon, nakita niya ang anino ng isang lalaki, nakatingin pabalik, ngumiting may halong pamamaalam. Ngunit hindi lahat ay natapos ng ganoon kasimple. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng baryo, may mga pagkakataong biglang may nawawalang hayop, o may asong tumatahol sa gitna ng gabi, nakatingin sa walang laman na daan. Kapag ganoon, muling bumabalik ang kirot ng tanong, tapos na ba talaga ang sumpa? Isang gabi, habang hawak ni Elena ang singsing, napansin niyang parang may linyang nakaukit dito na dati wala. Pinikit niya ang kanyang mata, at doon bumalik ang boses ni Amador, mas malinaw kaysa dati, kung hindi mo pipiliin, ang dilim ang pipili para sayo. Napatigil siya, hinigpitan ang hawak sa singsing. Noon niya lang lubos na naunawaan ang mensahe. Ang sakripisyo ni Amador ay hindi upang tuluyan ng tapusin ang sumpa, kundi para bigyan sila ng pagkakataong mamili, mamuhay ng may takot, o mamuhay ng may tapang. At sa kabila ng lahat, alam ni Elena kung ano ang pipiliin niya. Sa kanyang mga mata, may natutunang lakas. Hindi na siya ang babaeng umaasa lamang. Siya na ngayon ang magbabantay sa kahon, sa baryo, at sa alaala ni Amador. Sa kanyang puso, alam niyang may bahagi ng lalaking iyon ang mananatiling gabay sa kanya. Ngunit sa tuwing bumabalik ang ulan at dumidilim ang langit, hindi pa rin nawawala ang kaba. Minsan, kapag natutulog siya, nananaginip siya ng mga aninong may pakpak, ng mga matang kumikislap sa dilim. At sa kanyang pagbangon, ang unang nakikita niya ay ang basag na singsing na may bahid ng liwanag. May mga gabi ring nakikita niyang nakatayo ang isang lalaki sa di kalayuan, nakatalikod, nakatingin sa bundok. Kapag tatawagin niya, mawawala ito. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang iyon ay si Amador, hindi bilang multo, kundi bilang paalala na ang laban ay hindi tuluyang natapos. Sa huling pagtipo ng buong baryo, inilagay nila ang kahon sa gitna ng kapilya, pinalibutan ng mga kandila at dasal. Hindi nila alam kung sapat iyon,
ngunit iyon lamang ang kaya nilang gawin, ang ipaalala sa sarili na may liwanag kahit sa harap ng dilim. At sa bawat sindi ng kandila, muling bumabalik ang kwento ng lalaking itinuring nilang sumpa, ngunit siya ring naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Sa katahimikan, nakatayo si Elena, hawak ang singsing, nakatitig sa apoy. At sa kanyang puso, naroroon ang tanong na hindi niya kayang sagutin, ngunit alam niyang dala rin ng lahat ng nakasaksi. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?